And it's 4 p.m. We're bringing developing news to the stories behind the headlines. This is Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Monday, December 29. House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing rejects allegations that lawmakers were offered 150 million pesos. That's in supposed incentives to vote for the ratification of the 2026 General Appropriations Bill. Swansing says the House leadership does not influence members on how to vote and maintains a strict policy that lawmakers are free to decide based on their conscience and constituents' needs. Under the reconciled enrolled version of the spending bill, a total of 6.7 trillion pesos is allocated for government operations for next year. Assistant Ombudsman Miko Clavano says their office has not been shown the complete documents allegedly obtained by Batangas Congressman Leandro Lebiste. Lebiste supposedly got the files from the late Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Clavano says Lebiste presented only, and we quote, limited portions of the files, which allegedly contains a list of the proponents in the 2025 DPWH budget. Lebiste, however, insists he showed the so-called Cabral files to the Ombudsman in November and allowed investigators to freely review them. He adds that the Ombudsman team did not follow up after their meeting and was more focused on other inquiries. Former Executive Secretary Lucas Bersamin denies claims that the ES in the so-called Cabral files refer to him. He reiterates that he did not request, endorse, approve, nor authorize any DPWH project or budget allocation at any stage of the budget process during his stint. Bersamin's statement comes after said President Pro Tempore Ping Lacson claimed that documents indicate one supposed ES with 8.3 billion pesos in allocables in the 2025 national budget. Lacson said there are at least 5 cabinet secretaries who had allocables in the budget passed during the 19th Congress. The list was supposedly from resigned Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral, who died on December 19. And the Philippine National Police says a 3D scan of the ravine where Public Works or former Public Works official Maria Catalina Cabral was found showed that she may have slid off and was not pushed. PNP Forensic Group Officer in Charge Police Colonel Pier Paulo Carpio notes that the body was found about 0.2 meter from the base of the ravine, a distance which he says is inconsistent with being pushed. Carpio also cites scratches on Cabral's hands and her back, saying that these support the possibility that she slid down the slope. According to Cabral's autopsy report, she died between 3 p.m. and 5 p.m. on December 18 due to blunt force injuries from a fall from a high place. And of course, joining us today, Monday, Storycon's resident political heckler, Tito Ronald Llamas. Good afternoon and Happy New Year! Ikaw ba'y na-traffic ngayon? Hindi. Walang traffic ngayon, di ba? Ang Hindi, sarap. hindi. Ang sarap-sarap ngayon ng EDSA. Sana araw-araw ganito. Oo. Di ba? Hindi ko na alam makakapag-relate itong kasama natin ito na si Ami Pamintuan ng Philippine Star dahil siya ay taga-Paranaque. Di yata umalis ang opisina yan. Happy New Year! Walang traffic dito. Happy New Year. Walang traffic sa Paranaque? Grabe ka naman. Hindi, may traffic sa paligid ng mall. Tabi namin yung mall eh. Saan ba kayo banda? Saan ang Star? SM Sukat. As may A. Santos ba yan? Oh. Malapit dun sa yung main road LRT, din, di ba? yung last stop ng LRT. Oh, okay. Noon. Kaya yun, medyo busy yung area yan. Okay. Nakasanay ko kasi yung Star nasa Port Area eh. Port area. Dati. Oo, kasama ng Chronicle dati. So pag gusto mo bumili ng mga yung mga CD player o kung ano mga abubot doon sa yan. sa likod. So, Paliwanag mo sa millennials at Gen Z, ano yung Chronicle? ang Chronicle, teka, mahirap paliwanag yun. Best in leadership quality, sabi namin. dahil ang baba ng leadership kasi. Yun yung tinake over ng Manila Times na office bar, Ed. Oo. Yung Manila Chronicle. Pero dati, Times Journal ata siya dati? No, Times Journal nandun pa rin. May Daily Express. Yung journal group nandun pa rin. I'm sorry, not Times Journal. Baka Daily Express.
Kasi I remember, Daily Express. Oo nga. kasi I yata. remember before, pag pumapasok ko sa sa Chronicle na opisina, yung nasa taas na sign, ibang Express. dyaryo. Oo. So, paliwanag Yung mo rin mga yung Daily martial law, Express. martial law Hindi rin, newspapers. hindi rin alam ng mga tao yung Daily Express. Okay. Dahil yung tatlong martial law newspapers. Ang Daily Times Express, Journal, Daily Express, and Bulletin. ang Daily Express po, kagaya ng Manila Chronicle at ng Philippine Star, yan po yung mga dating dyaryo. Alam po yung dyaryo, yung naka-imprenta sa papel. May papel. ngayon, Philippine Star na lang. Oo. Ah. Naka-imprenta po yun sa papel na ganyan kalaki. Oo, kasi iba yung tabloid size. 86 Tabloid ang size Star. Oo, 86 ang Star eh. Tanda ko pa yung Star eh. Bagong bukas yung Star after EDSA eh. Tama di ba? After EDSA? 86 na, oh. After, July yun eh. Oo. Ang Chronicle tsaka Times was before EDSA, if I recall correctly. Times, ang tagal-tagal na niya. Pre-martial law, Oo Manila nga, Times. pre-martial law pa Oo yun. naman, hindi pati mo ng Chronicle eh. Pero nagsara, o sinara, tapos bumukas ulit ang Times, I think, 1985. Tapos naglipatan I'm yung not group. sure. Oo, ganun. Tapos naglipatan yung grupo di ko ni Doro alam. from Times to Chronicle just before... I don't know, I think the Chronicle opened after EDSA After na. yata, oo. After EDSA na. Hindi ko na matandaan, ikaw nagtrabaho ron. Para po sa mga Gen Z tsaka millennials, ito po ay lesson in ancient history. Hindi naman ancient, grabe ka naman. We are not that old. Middle Ages. Oh. Ayun po. Dyaryo, binubuklat ng ganyan. Pag umaga kasama ng kape, ang bango-bango ng, hindi naman mabango, no? Pero iba yung Hindi, may amoy. tinta. May amoy na konti. Oh. May konti. Iba yung amoy ng tinta, Yung kasabay tinta. ng amoy ng kape. Walang tumatalon doon na advertisement habang nagbabasa ka. Oh. Pag biglang may gaganon naman. So, yun. Tapos sa front page pa lang, Tapos iipunin nyo yung dyaryo. Tapos pagdaan nung nung kariton. Bote dyaryo. Bote dyaryo, pwede nyo ibenta. Oh. Yun ang trabaho ko noon, saan bata ako. Nagbebenta ako ng bote dyaryo. Hindi ba rin binibenta mo, ha? Iniipon ko yun eh. Paano? Akin na yun eh. Pag nabenta ko eh. Yung bote dyaryo. Hindi ba rin binibenta mo, ha? Dagdag sa baon ko yun. May bumibili pa rin nun hanggang ngayon. Mga recycling. Hanggang ngayon. Tapos yung dyaryo po, ayan, pang ano yan, Pambalot. pambalot ng tinapa. Tinapa. Tsaka tuyo. Hanggang ngayon naman. Oo. So, yun, reminiscing lang para sa mga hindi nakaabot. Ancient history. Pinanganak na si Kwan yan. Ancient history. Si Mogs. Si Manny Mugato. Most predates. Nag-chronicle si Mogs, ha? Kublai Di Khan. ba? Hindi lang Chronicle. Nag-chronicle siya. Or Manila People's Tonight Times. yan. Manila Times or Chronicle? Si Mogs, before mag-Times and before mag-Chronicle, People's Tonight siya. Ako, nag-Wi-Forum ako dati. okay. Nag-Wi-Forum ako sa Nag-Wi-Forum ka? Philippine Times. Yung kay Joe Burgos. Kay Joe Burgos, 6 months ako. Tsaka kay Romel Coro, Philippine Times. Ba't di ka lang Malaya Philippine Times, yung Ah, ang pa yun. forum now is Malaya. Yeah. Oo nga. Diba? Oo, dati Which is Wi-Forum. now Malaya Business Insight. Buhay pa si Kwan noon. Buhay pa si Malaya. Joe Burgos. Kwan ako noon, 4th year college. Yun ang aking Kwan, OJT. Fourth year college, so ano yun, first quarter storm. Hindi. 4th year college. 82. Panahon ni, panahon 81. panahon ni Aguinaldo. 1981. Oo. Assassination yun. Oo. Assassination yun ni Ninoy. Hindi, 83. 83 yun. 83. 83 si Ninoy, oo. 81. 81 is Operation June Bride. Anong June Bride? Operation June Bride, yung Hindi ko na yun alam. Father Romeo Intengan. Dati. Yung Jesuita. Oo. Yun. Teka, sorry. Hindi ko alam yun. Anong ginawa ni Padre Romy Intengan? Kwan yun, combination ng mga bombings, tsaka mga... Hindi ba yung light of fire? Hindi, light of fire, sunog. Kaya nga light of fire eh. Operation June Bride, dyan yung kwan. Yan yung... Nag-aaral pa ako nun, hindi ko yan alam. Ako, 81. Yan, partnership ng MNLF tsaka PDSP. Kaya si Padre Romy, tsaka ikaw, napuntang Sabah. tweet. Tumahimik bigla.
napuntang Sabah para mag-training. Ako. Dito lang ako. Dito lang. Sige. Lapitan lang ako. Lapitan boy lang ako. Sige. Okay. I will take that back. Let us take that back and let us go to our Gen Zs to eh. Gen Z yan. Gen Zs. Gen Z. Let us now bring in our Gen Zs after talking to our boomers. Let's bring in At saka hindi yan nag-training sa Sabah. MOBA journalist Merimon Reyes for the latest sa Senado. Merimon, ano balita dyan sa Senado? Good afternoon, Ami, Ronald, and Bok. So far, kanina around 3:24 p.m. ratified na dito sa Senado yung Bicameral Conference Committee report and ongoing doon sa session hall yung pagpapaliwanag ng mga senador sa kanilang Playing naging the votes. boto. For Senate President Pro Tempore Ping Lacson, though nirelay ito kay Senate President Tito Soto, Senator Ping voted in favor pero may strong reservations daw siya. Ang nabanggit dito ni SP Soto is tungkol daw doon sa MAIFIP and yung AIX na hindi raw ito dapat gamitin bilang isang political tool. Pero ang sabi din naman ni Majority Floor Leader Senator Mig Zubiri, yung further explanation ni Sen Ping pwede naman daw ipadala pa sa Senado. For Senator Marcoleta, he voted against the BICAM Conference Committee report at anchored ito sa ilang concrete audit findings. Ang reservation dito ni Senator Marcoleta, hindi naman daw siya against helping the poor pero kine-question niya yung pagtaas o yung paglobo ng unprogrammed appropriations to 243 billion pesos at natawag pa nga ito ni Senator Marcoleta na recklessness. For Senator Padilla, against din siya doon sa BICAM and ang reservations niya, meron pa raw mga provisions doon sa budget na hindi pa klaro yung alokasyon lalong-lalo na pagdating sa ayuda. And isa pang naging concern ni Senator Robin, yung pagiging Manila-centric daw ng budget. Whereas for Mindanao, 15% lang daw ng budget ang na-allocate para doon sa lugar na yon. And sinasabi rin niya kulang pa raw ang pondo ng sektor bagamat na ipanalo sa Senado ang mga katutubo. For Senator Mig Zubiri, he voted in favor. Senator Risa Hontiveros, she voted in favor. At sinasabi niya nga, last year hindi raw siya bumoto in favor, against siya, lalong-lalo pa na yung sa health subsidies, hindi ito nabigyan ng justice. Pero this year, lalo na naibalik din yung sa 16 billion pesos ng PhilHealth plus yung other supporting fundings na kailangan ng sektor, kaya siya bumoto ng in favor of that. Pero ang reservation niya pa rin doon sa unprogrammed appropriations na sana raw, yung over 243 billion pesos, tulad ng sinabi ni Senate Finance Chair Senator Sherwin Gatchalian, kung may paglalaanan, dun lang daw talaga mapupunta at hindi magagamit kung saan-saan. And then for Senator Lauren Legarda, she voted in favor and yung may hinihintay pa tayo na ilang mga senador na magpapaliwanag ng kanilang mga boto. Merimon, ano yung boto, bale? What was the vote? Kinukuha natin yung final tallies ng vote ng who voted yes or who voted no doon sa ratification. Pero ang nakuha natin, Sen Ping, yes. Senator Marcoleta, no. Senator Padilla, no. Kasi ang sinasabi ni Senator Padilla, siya mula sa minority. He voted against. Senator Zubiri in favor. So that's a yes. Senator Risa Hontiveros in favor. Senator Lauren Legarda in favor. Pero still ratified naman na yung pinaka-BICAM report. Ang hinihintay na lang natin is It's yung the final explanation. number. Especially doon sa kung sino yung mga bumoto against it. Oh. Hindi pa Pero ba, wala pa ba yung sinasabing provision na safeguards daw. Kasi yun ang pinagtatalunan ngayon, especially yung MyFIP. No, yung Hindi naman sabi daw nga ni tinanggal Ping yung dati. provision on guarantee letters eh. So ano yung mga safeguard na para hindi ma-politicize yung ayuda? In the first place, hindi dapat kasama na yung mga yan eh. Ami, ang yung AIX, yung MyFIP. Ano yung sinasabi nilang provision na safeguard? Actually, ang natanong natin kanina, sina SP Soto, nung tinanong natin, bakit hindi ba pwedeng i-specify na sa provisions na bawal na ang guarantee letters? Ang sabi dito ni Senator Sherwin, part daw kasi siya ng process. So, though hindi naman na necessarily kakailanganin ng GL ngayon para makakuha pa ng medical assistance, yung financial assistance na yon, pero kung sakali, kailangan din daw itong pag-usapan doon na sa pag-aayos ng sistema ng ahensya ng health. Kaya hindi siya specifically stated, pero ang pinakasinasabi nila dito, yung special provision para masigurong wala ng e-epal doon sa mga politiko pagdating sa distribution ng financial assistance, bawal na ang kanilang presensya, bawal ang jingle, bawal yung mukha nila, bawal yung picture nila, bawal din daw mismo yung presensya pagdating sa cash distribution. Pero Merimon, bawal naman talaga yan eh. So what will be the difference now?
Ang sabi ni SP Soto, meron daw mga penal laws naman na mag-a-apply tungkol dito kapag ka magkakaroon ng paglabag. So, though hindi kasi, medyo naging limited yung oras kasi natin kanina, ipapaliwanag din ni na SP Soto yung tungkol doon. Pero ang sinasabi dito, merong penalties na maaaring ipataw sa mga politiko na makikitang hindi susunod dito. So, ito yung sinasabi nila na mas paiigtingin yung anti-EPAL na probisyon na para masiguro na yung cash distribution na gagawin ng DSWD or kung ng kaninong ahensya man yung naka-assign, sila lang daw ang gagawa nito. Wala raw politikong magiging involved doon. May penal pa, kwan din, di ba, sa mga corruption, lalo na kung bilyon. Pero parang wala pa nakukulong. Sa pagdating sa EPAL? Hindi. May penal na parusa rin sa corruption. Pero naman. parang wala pa nakukulong. Oo naman. Depende, malversation. There are several kinds. Teka, joke ba yan o ano? Teka, ang gulo mo. Joke, ano ka ba? Hindi, Marymon, paano ang pinaglalabanan dyan yung endorsement eh. It's not so much a distribution. Medyo iwas na talaga ang mga politiko at this point. Natatakot na rin sila na humarap doon at makunan sa social media. Sisigawan Magkalat sila. na naman tong EPAL na to. Ayan, nagkiklaim na naman ng credit. Ang diskusyon talaga ngayon is the endorsement. Na hindi tinanggal dyan sa budget. Ami, kanina, ang nakausap ng media dyan, si Senator Sherwin Gatchalian, at tinanong natin yan, ang sabi ni Senator Sherwin, siya nga raw, may mga lumapit sa kanya, and na ginawa niya, in-endorse niya naman daw yun. So, kung sasabihin ng ospital or ng ahensya na hindi mabibigyan ng assistance, edi decision daw nila yon. Basta siya, in-endorse niya dahil isa rin daw yung pagtutulong talaga, lalo raw sa mga taga Valenzuela na nangangailangan daw ng tulong. So, yun yung nakikita niyang approach patungkol doon sa endorsement. Kaya though, yun nga, going back doon sa guarantee letters, wala talagang naka-specify in specific na bawal na yung pagbibigay nga ng guarantee letters kasi nga parang on the process side naman daw yun pagdating dyan sa financial assistance. I think Ami's point Kasi book gusto is pa ano rin eh. nilang mag-endorse. I think Ami's point is ano eh. Dati nang pinagbabawal yung mga politiko na nagdi-distribute ng ayuda, may tarpaulin, tapos nandun sila sa gymnasium and all that. The point of conflict has often been yung Is the endorsement. guarantee letter, yung endorsement. Kaya nga, but even if you ban guarantee letters nga, at least on paper, they'll just change the name. Papalawin pa nga, gagawin lang letters of endorsement guarantee yan. ang nandyan. O yan, endorsement. Pati nga, ang sabi mo nga, sabi rin ni Senator Sherwin Gatchalian, he still sees the need for these endorsements. Did I get you right? To help those, Gusto pa rin to help nila. the poor. Well, isa raw siyang way of helping. Yun ang sinabi ni Sherwin. So Isa raw that's itong still paraan states. kasi ng pagtulong. Pero ngayon, hindi naman na raw necessaryong kailangan nung mga letters, though hindi nga lang din siya sinasabing entirely prohibited na talaga. So yan yung titingnan nating magiging development sa next year kung paano na nga ba Yeah. magkakaroon So, ng that- changes sa system. Basically, we're still stuck with the step Good, 1 pa rin meron pa tayo. rin, oo. Meron pa rin. We haven't moved from step 1. Which I think would be interesting to ask si Ping Lacson kasi I remember si Ping was talagang galit na galit sa mga guarantee letters eh. Sabi niya, ayaw When we niya ng talked to him, guarantee letter. Oo. But yun nga parang it's still there. The system is still going to be there and Kasi kapag nandyan yung option na yan, meron kang senador na magpapadala ng ano. Oo. Siyempre, merong ano yun, uunahin yun ng ospital eh. At pag nabalitaan nyo ng tao, pupunta sila sa politiko. They will not go through the regular process. kasi the Alam politician natin is yan. the guarantee that the hospital will be paid. For the Siyempre, expenses, kailangan i-priority yun ng ospital. Pag hindi, oy, And these are the people who Siyempre. hold the purse strings or the budget. So, yun. gusto That'll pa be rin interesting to nila ask, Ping Lacson, di ba? Yun ang talagang pareho silang gusto eh. Both the House and the Senate. Gusto pa rin nila na may say pa rin sila. Ganon lang yun. If I remember right nga, Ami, nung usapan natin with Senator Ping dati, parang na-compare at contrast yan doon sa 4Ps. Ang 4Ps kasi may sistema na, depoliticized na, it just, ibibigay lang yung pera doon sa Pasok mo ATM lang mo. sa kasi kilala naman kung sino mga pobre under the 4Ps eh. O di kung pobre ka, you are entitled to all these services. Di ba? Kahit wala kang bayad, conditional yan, tapos kukunin mo yung pera sa ATM. Bakit hindi magkaroon ng ganung sistema for accessing health? Meron tayong PhilHealth. Hindi mo kailangan dumaan sa politiko. That was also the point of Dr. Yung nagkusa natin na, yung sa si Dr.
Hindi. Oh, siya, yung ano, Hindi public si Akil health, Fortun. advocate. Para sa patay si Akil eh. Liachon. Dance. Hindi, si Dance, Dr. Dance. Dr. Dance. Dr. Dance. Yan ang He was sinasabi saying nila, ano, kahit si Leachon. oo, put Bakit the di na lang money done in sa ano, PhilHealth? in a system that is depoliticized like PhilHealth. Don't put it in a system that Dapat relies on dapat walang politicians. hindi papasok yung politiko eh. Anyway, Yan din yung nasabi Billion, kanina that's how ni... much? Ami, dagdag ko yan din yung nasabi kanina naman ni Senator JV Ejercito na kung siya raw ang tatanungin, especially siya na isa sa mga proponent talaga ng universal healthcare law dito sa bansa, mas okay raw sana na kung ngayon, tulad sa Senate version na mababa yung maifip, tapos slowly i-dissolve na raw ito at ilaan na raw sa PhilHealth. Yun yung mas nakikita doon ni Senator JV na mas maganda. Kaya kung magkakaroon daw ng transition, ganun daw sana yung nais niyang mangyari for him. Kaya on his note naman, okay naman sa kanya yung budget, pero sana in the long run, yung sobra o yung maaaring ibigay na sa PhilHealth, ibigay na raw sa PhilHealth. Eh kayo kasi gusto niyong baguhin yung sistema of patronage and dependency. oo nga naman. Saan kuweba ba kayo nakatira? Oo nga naman. Oo. Yung long run niya ngayon, very long run yan. Patay na ako, long run. Di pa natatapos yung run na yan. Anyway, those are things that we can keep on pressing and pushing and asking about. So, Marymon, sino yung mga bumoto ng no? So far sa nakuha muna nating wala sa pa kayong pag-monitor listahan? natin sa session, wala pang listahan eh. Pero ang nakuha natin, si Senator Marcoleta, Senator Robin Padilla, sila pa lang yung narinig natin na sinabi talaga sa session floor na they voted against Pero the indicative. Si Amy, si Bongo, no? Hindi raw sila pumirma doon sa Peter. BICAM report. Alan Peter, no? Ganyan. So, anong boto nila? Indicative, walang kanyang bali-balita, yung kung saan sila boboto. Parang magkakasama sa minority yan. Walang nasabi kasi ni Senator Sherwin, si Senator Amy, Senator Bato, Senator Bongo, hindi raw sila pumilma doon sa BICAM report, pero walang nabigay kasi na explanation kung bakit eh. So baka ngayon, makakuha tayo ng info kung bakit nga ba ganun and ano nga ba yung translation nito sa boto talaga nila. Si Senator Bato, hindi bumoto? Wala siya dyan? Wala pa rin hanggang ngayon. Hindi pwede mag-oppose dyan si Amy. She's one of the biggest endorsers of AX. Oo. Oh, hindi pwede. Eh, balat siya Kaya lang, kung may mga mag-oppose dyan, kukunti lang eh, yun. balat siya ng balat sa unprogrammed allocations, di ba? Oh. And nasabi rin ni Senator Sherwin, very helpful din daw si Senator Amy pagdating doon sa budget. Lahat daw ng mga naging komento ng senadora, he took it into consideration. Kaya nagpapasalamat din si Senator Sherwin dito kay Senator Amy. Si Cheese kaya, paano boboto? Oh, yan din yung aabangan natin kasi so far hindi complete attendance ang nakita natin sa session hall. Wala sina Camille Villar, sina Senator Mark Villar, wala si Senator Jesus Escudero, hindi rin natin nakita. Ang nakita natin sa loob, sina Senator Lito Lapid, sina Senator Loren Legarda, Senator Amig Zubiri, Senator Robin Padilla, Senator Marcoleta, Senator Risa Ontiveros, SP Soto, and then Senator Bam Aquino. Yun yung huli natin nakita eh. Baka ngayon may mga dumaan pa dito sa likuran natin, di natin napansin. Alam na kaya ni Senator Lapid kung ano boto niya? Hindi, baka nagdinilay pa siya eh. Baka pinagdinilayan, gano'n. Ikaw talaga, pilyo ka talaga. Just asking lang naman ako, ikaw naman. Okay, sige. Pero, sige, Marymon, pakitanong nga kung ano yung sagot doon, ha? Okay, maraming salamat sa iyo. Ang ating mojo, si Marymon Reyes, mula po sa Senado. Thank you, Marymon. Thank you, Marymon. And let's also bring our mobile journal, Amy Atienza, who is reporting to us from the House of Representatives. Amy, mukhang maagang nag-adjourn ang Kamara. So, ano na pagkasunduan dyan? Mabilis ngang natapos yung ratification naman ng budget dito sa House of Representatives at around 2 p.m. Nagsimula na sila and 2 minutes later tapos na kasi viva voce yung naging voting dito. And actually, tinanong natin si House Appropriations Committee Chairperson Mika Suwansing bakit walang naging manifestations na nangyari di katulad ng mga explanations din na nangyari sa Senate pero dito kasi sa House of Representatives dahil nga daw viva voce yung voting, naging system na din daw talaga na ganun lang kabilis yung magiging proseso lalo na sa budget ratification. So ayun nilinaw niya na rin naman daw na hindi totoo na merong pork dun sa budget and Hindi syempre totoo. naging transparent naman daw yung process nila sa discussions nila sa budget para sa 2026. Amy, may quorum ba? So far wala pa tayong May quorum nakukuha. ba, Amy? May quorum?
So far, wala pa tayong nakukuha, no, if may quorum nga ba. Pero yun lang yung naging pahayag din. May ilan tayong congressmen na nakausap din, kabilang na si ML Porteles, Representative Laila de Lima, pati na rin yung Representative Sir Makabayan Black, kung saan sinasabi nga nila na no yung vote nila dun sa naging budget. Pero so far, hindi pa nila nare-release din yung proper statements nila kung bakit nga hindi sila uma-agree dun sa 2026 budget. Mali kasi yung tanong mo. Ang tanong mo dapat, may nag-raise ba ng question ng quorum? Ikalawa yan, susunod yun. Doon lang Susunod na tanong yan. magbibilangan kung ilan sila talaga eh. Susunod na tanong yan. Di ba? Kasi, Amy, kung wala kasi mag-raise ng question ng quorum, Continuing. Continuing ano lang yan. Parang sinuspend lang yung session from Continuing, the previous session until the last time na nagkaroon ng count. Hindi, pero yung pinakamahalaga sa akin Attendance. tanong ay, ano yung boto ni Barsaga? Ano ba si Barzaga? Wala, hindi natin nakita, most likely serving suspension pa, no? Si Kiko Oo nga naman, Representative nakasuspend. Kiko Barzaga. Talaga, oh. So, Oo nga so pala. far, di pa natin nalalaman, no, kung ano Pero yung pag- naging opinion niya dito. Pero in the past few din naman, dinadali niya nga din yung ilan sa mga nagiging system dito sa House, lalo na nga yung pag-i-initiate niya ng mga rallies. So, most likely, pagbalik niya after ng adjournment nitong House, baka matanong din natin kung ano nga ba yung opinion niya dito sa 2026 budget dahil may naging changes nga din, kabilang na nga din dyan yung naging changes no, sa budget ng House of Representatives mismo, kung saan tumaas nga daw ito from nung pinag-usapan sa Congress until nung sa BICAM. So, isa din yun sa malaking usapin pa dito sa Kamara. So, Amy, wala ka narinig na meow, 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 meow. Naku, wala eh. Suspended Si pa yung pusa Congressman dito. Duterte, nandyan. Hindi pa natin nakita actually kasi mostly after nung plenary session, no, Ami, nagsilabasan na din yung ilang mga kongresista. And yun nga, yung nakausap lang natin dito, most are members nga ng Liberal Party and also the Makabayan Bloc para nga umalma din dun sa naging desisyon na i-ratify agad yung budget kahit meron nga silang mga objections pa Alam mo tungkol nga kung may dito. nakita sa akbayan. Kasi Congressman Leviste, nagsalita ba si siya? Leviste. Although related sa ibang issue na yun, pero nandiyan ba si Congressman Leviste? Actually, yes, nandito si Congressman Leandro Leviste. Ang gusto niya nga lang din daw sana ipunto naman dito yung sa files pa rin ni Cabral. Ngayon nga, November 26, pinasa niya sa Ombudsman and then earlier days pa, pinasa niya na din daw sa Independent Commission for Infrastructure yung mga files na ni Cabral, no? And so far, gusto niya sana magkaroon pa ng discussions. Ine-expect nga natin na nung plenary session ay magkakaroon din siya ng manifestation para nga mapag-usapan ito. Pero dahil nga naging mabilis din yung proseso dito sa Kamara, hindi na natin narinig mismo yung naging pahayag niya tungkol nga dyan. Pero yun, lagi niyang pinupunto na generally credible naman din daw yung naging files na inilabas niya. And yun nga, sana daw ay may coordination and cooperation din siyang nakukuha regarding these files para nga mailabas na rin. And syempre, ma-process nga yung mga files na nakuha niya from Cabral. Amy, wala ka nakitang akbayan dyan? Wala. Parang wala tayong nakita no, na akbayan. At actually, usually, kapag nandito din yung akbayan, nakikita natin sila outside with Representative Laila de Lima. Pero hindi natin napansin kung nandito nga ba sila. Pero alamin din natin, no, usually naman kasi medyo napaka-proactive din ng akbayan party list representatives pagdating dito sa usaping budget. So, most likely, magkaroon sila ng statement na i-release nila later today. Lalo na dahil nga, naipasa na din nila ng House of Representatives sa executives yung budget noon after pirmahan ni House Speaker Boji D. III. Ang Viva Voce is ano, di ba? Ayes or nays. Ibig sabihin, hindi sila Yes. nagbibilang kung ilan. Titingnan na lang kung sino pinakamalakas. Tama ba? Yes. So, kanina, pagkasimula nung plenary session o BOC, talagang ayes or nays lang, pinakinggan lang. Tapos siguro after 2 minutes, wala na, tapos na talaga yung naging plenary session at babalik na daw sila ng January 26 dito sa House of Representatives. So, matagal-tagal yung magiging break na mangyayari nga dito sa Kamara. So how does that go? They'll never be able to record how many voted for or against the budget. Ganun ba yun? Pag ayes and nays lang? Wala tayo nung numeric value, no, kung ilan nga ba talaga yung mga kongresista kasi right now nasa around 312 daw yung congressmen, though not everyone naman is present din dito nga sa session. Pero nung narinig kasi nila, ayun nga, ayes and nays na. And actually, sabi din ni Representative Laila de Lima, nagulat na lang din daw siya na
2:02 p.m., may decision na i-ratify nga yung budget. So, ganun kabilis yung naging proseso dito sa Kamara. Okay. So si Lila's there. Akala ko walang akbayan. Laila is mamamayang Ay, liberal. sorry. ML ML yun. nga pala si Ang Lila's. akbayan is apat. Apat yan. si Chel Percy. Jokno, Percy ML. Sandanya, si Dada, tsaka si Kakabagaw. Okay. So kahit isa ron, wala dyan. Mapapagalitan yun. Oo nga, walang statement, Amy, kahit anyone. So far, from wala them. pa tayong nakukuha from Akbayan Party List, representatives. Pero dahil nga yun, tulad na nasabi ko, ever since naman, kahit nung September pa lang na nag-uusap-usap tayo about the budget, nung sinasalang pa lang dito sa lower chamber nga, yung budget ng iba't ibang agencies, and naging active din naman yung participation nila. And actually, kahit nung pinag-uusapan din yung budget ng Office of the Vice President, kung magiging similar nga ba dun sa 2025 budget, nandoon din naman yung mga statements na ibinigay din ni Representative Chel Jokno, Representative Percy Sendanya. And yun, dahil nga naging mabilis yung process, and hindi naging allowed yung manifestations dito sa Kamara. Most likely, hindi na din talaga muna nagsalita. Pero abangan natin yan. Baka meron din silang masabi talaga. Sabi ni Congressman Chel Jokno, tumayo pa raw siya nang bumoto siya ng nay. At saka si Percy Sendanya. They stood up to vote nay. So nandyan daw sila. Oh, okay. So baka hindi din natin napansin mismo doon dahil 2 minutes, very, very fast talaga yung naging process, pero hindi na natin napansin. And yun nga, once narinig na yung lakas ng ice dito sa House of Representatives, tuloy-tuloy na nga yung naging process, and yun, adjournment na agad after that. So wala nang privileged speeches, no manifestations that happened after. Nag-check agad ang attendance. Check agad, papagalitan mo. Sabi nila, Si tumayo daw former sila. speaker nandun. Si former speaker. Hindi rin natin Romualdez. napansin yung sila former speaker. Ang usually nakita natin dito sila Deputy Speaker Ronnie Puno, sila Representative Benny Abante, sila yung mga napansin talaga natin dito sa Kamara, lalo na dahil kanina din, earlier this morning, sila na rin talaga yung nagsalita for the recognition and remembrance of the late Representative Acop ng Antipolo 2nd District. So, ayun, sila din yung talagang napansin natin dito sa House of Representatives. Okay. Maraming salamat, Amy Atienza, reporting live from the House of Representatives. You're watching Storycon on One News. You just need to take a break. We'll be right back. We've got developing news in the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao, and of course, with us, Ami Pamintuan ng Philippine Star and Raul Llamas, ang ating mahiwagang political pandit. Mahiwaga Tawa dyan. ka na. Sorry, because he's the international man of mystery. Nako. Mahiwaga. Ganun pala yun. Ibig sabihin, hindi namin alam ang ganyan ginagawa. Ganun lang yun. Walang laban yan si Austin Powers. Oo. Agree ka ba, Kong? Tanong natin si Oo nga, Congressman pasok mo na yung guest. Tanong natin si Congressman Edgar Rice, ang House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Congressman. Si Congressman Rice, do you agree na si Raul Llamas ay international man of mystery? Yes, paborito ko yung political. Heckler. Kong, May second demotion agad. namamas ko po, Kong. Paborito. Dapat di ka magpamasko. Ano sir, andyan kayo sa Congress kasi I can see you, I can see the logo of behind course. you. Kamusta po yung botohan kanina? Well, Bibo Sino, Poche. ang walang po, ang interesting, paano alam na namin yung mga bumoto ng yes. Sino ba yung mga bumoto ng no? Sino yung mga bumoto ng no? Ayan. Minobra ng majority na hindi na patay yung mga mga mic kaya hindi kami makapagsalita. So, ang problema kasi tingin ko wala talagang quorum. So iniwasan na may mag-call ng roll call kaya ginawa nila wala pang 1 minute actually. Sinabi lang na open for session tapos nag-move to take up the ratification tapos inaprubahan na tapos pinatay na kagad na in-adjourn na kagad. So siguro less than a minute na natapos. We're trying to magsalita pero wala pa yung mga mic .
Sir, so you think there was no quorum? You would have raised the question of quorum. Yes, kasi hindi na, suspended lang kasi yung session namin Yeah. in December. So, nung walang time to question the quorum. Actually, Ano pa paano yan? Congressman Leviste is trying to speak but walang mic eh. So, patay yung mic eh. So, Walang mic. Anong impact niyan kaya dyan sa nangyari ngayon, sa ratification? Tapos na yun. Will, tapos na yun. no, will it, hindi, kung gano'n na okay lang yon na someone is trying to question yung quorum, patapos parang na-railroad yung approval. Hindi na record yun. Kung ano man, kasi nga, patay yung mic. So okay lang yon na kahit hindi nagtawag ng roll. Actually, may mga kasama ko sa minority na they're trying to get into the online, hindi sila makapasok. Apat Kaya yung online. I'm sure siguro hindi, hirap makakorum ngayon. Kaya gano'n na nagawa. So, But it will not invalidate the process. Okay lang yan. well, kung may magko-question, pwede siguro. Pero, alam mo, ako naman, whether that's validated or not, I will still question the 2026 GAA before the Supreme Court. Mas maayos ito yung 2026 national budget. Nagtyaga kami, nabantayan ito. Kung may mga nakalusot man dito, mas madali nang mabantayan yung implementation nito. Pero yung malayo kung dun sa corrupt na 2023, 2024, 2025 GAA, ito mas maayos. Pero ang tigas talaga ng ulo ng gobyerno eh. Ang tigas ng ulo ng Kongreso, ipinasok pa rin yung unprogrammed funds. About 243 billion na ang liwa-liwanag yung decision na ni Justice Hernando doon sa PhilHealth. Sinabi niya yung sa kanyang opinion na any form of unprogrammed funds is unconstitutional based on Section 22, Article 7 of the Constitution. Kasi dapat, kung may object of expenditure, may source of financing. Kaya ito parang shadow budget. Walang financing. Ang problema, yung discretion nito nasa executive. So, Para sa ating mga tikapakinig, ang ibig sabihin kasi ng unprogrammed funds, kukunin mo sa savings. Para makuha mo yung savings. Ilang savings wala. There are three sources of unprogrammed funds. One is savings. Matagal pa yan. Di pa natin malalaman yan. Pagkagastos mo. Dulo pa yan. Palawa, kung merong bagong loans, matagal din yan. Pangatlo, kung may new taxes. So sabi ko, wala pa naman yan, bakit mo ilalagay yung object of expenditures? Super majority naman. So, kung meron ng pondo, hindi mag-supplemental budget, nagawa na naman yan ng mga nakaraan. Bakit nga pinipili yung unprogrammed funds? Ano yan? Parang yan talagang hindi malinaw talaga. Yung power of the purse, parang binibigay ng Kongreso sa pero kung paano itong MyPIP? Dahil ang alam ko, yan ang request ng mga congressmen yung mga guarantee letter. Tapos approve naman yung lahat ng program funds. Wala akong problema dahil yan, it's a matter of the policy of the majority. Nanalo yan, talagang ganyan. May nanalo, may natatalo. Pero yung constitutionality nung unprogrammed funds, yan yung questionable. Yan yung dadaling ko sa Korte Suprema pag hindi binito ng ating presidente. May nakita pa akong isang item na sa unprogrammed funds. Ito talagang nakita ko, isa sa item doon, yung tax share ng mga local governments na hindi na ibibigay. Hindi binibigay. Dapat yan, nasa program funds yan. Bakit? Kasi mandatory yan Hindi naman optional yung pagbibigay ng share ng local governments. Kaya dapat nasa program funds yan. Ba't inilagay sa unprogrammed funds? Ano ibig sabihin yan? Kung walang makuhang source of financing, susubain ng national government yung mga local governments. Pero on another note, Kong, ito kasing sabi ni Congressman Sonsing, wala daw pork itong budget na ito. Ang sinasabi naman ng civil society tsaka ng simbahan, meron soft pork.
mahigit doble yung AIX, mahigit doble yung tupad, yung may PIP, meron pa rin guarantee letter, etc. etc. So, nag-agree ba kayo kaya Congressman Sonsing na walang pork itong budget na ito? Well, alam mo, yung MAIP, yung AIX, yung PM, alam mo, kahit local government, kahit na local government official, pwedeng magrekomenda ng kanyang constituents na makakuha ng ganito. Kami ng mga congressman, pwede rin kami magrekomenda. Yun nga ang binabanatan yung mga pwede kayong magrekomenda. Yun ang Oo. binabanatan Ordinaryong tao, pwedeng pumunta at humingi. Alam mo, ang mas maganda lang kasi kung kami, alam ba, local government, ako, congressman, kami yung pinupuntahan ng tao. Di ba? Yun namang mga agencies na like DSWD, DOF, wala silang absorptive capacity to entertain all those persons na nangangailangan na ito. Wala silang absorptive capacity. Bakit hindi gawing system imbis na idadaan sa politiko? Hindi Napakahirap ba nun? May AI na nga tayo ngayon For example, AIX, pwedeng dumiretso eh. Kaya lang, yung dumiretso sa DSWD, mula for example, gabi pa lang, pipila na sila hanggang umadali. Kaya nga, bakit hindi i-digitize? Or something. Bakit sa PhilHealth hindi naman ganon? Hindi Punta ka sa kasi lalo ospital. na yung mga senior citizen, yung mga talagang extreme ang poverty nasa Pero extreme. yun nga kung ang sinasabi ni Ami it perpetuates a system of patronage and dependency. Bakit hindi na lang Yun yung tinututulan system ng, na ng simbahan at civil society Depende na rin yan sa tao. For example, ako, marami kapit sa akin. So, ang ginagawa ko, nire-repair ko. Nagpo-provide ako ng space para pumunta yung DSWD. Hindi naman ako nagpupunta, hindi ako nagsasalita. Pero wala akong pinipili whether bumoto sa akin o hindi. Basta ang qualifications naman ang magdedetermine yung social welfare Pero officer. kung baka ikaw exception, pero yung mga kasama mo, it creates utang na loob, dependency, patronage. Ipapaalala nila, kami nagbigay sa inyo nito iboto nyo kami. Ikaw exception ka siguro, pero yung iba. Sir, let me frame it a different way. What makes Para a sa akin, legislator better suited to evaluate the needs of a constituent in terms of medical health? I mean, why would the legislator be in a better position to say na ikaw kailangan mo to, ikaw kailangan mo ito? Kasi wala namang ganong karaming mga social welfare officers at hindi naman nila kilala at wala ibig sabihin yung access ng mga pinakamahihirap nating kababayan na kagawian na humihingi ng tulong sa mga politiko dahil ang iniisip nila, binoto nila, kaya kailangan nila na sa panahon ng pangangailangan nila makatulong sa kanila yung mga binoto nila. I know, sir, but that's the very traditional Kaya kami, for example ako, pagka wala niyan, kahit na kung ano yung mahuhugot mo, ihuhugutin mo, bibigay mo talaga sa kanila. Dahil tumatanaw ka rin ng utang na loob sa suporta nila. Yes, sir. But sir, ideally, sir, that would ideally you would want to have a mechanism in place all over the country where people will go there to be evaluated outside of the political system. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, our job is to legislate, not to be executives. National constituency nila. Ang mga congressman, mas malaki yung constituency work kaysa sa legislative work. Pero hindi kasama sa job description nyo yun, di ba? Kasama sa job description nyo, legislators, power of the purse, budget impeachment, di ba? Power of the purse, impeachment, no? Etc. No? For example, budget preparation, budget appropriation. Kinukonsulta kami ng mga agencies. Iba yun sa kwan, sa pagbigay ng budget mga... preparation. So, ako, ginagawa ko, nagko-conduct ako ng dialogue sa mga tao para malaman ko ano yung mga talagang problema. Tapos, based on that, yun yung papadala ko sa District Engineering Office na kinukonsulta rin naman sa City Development Council. Pero kung iba yun sa kwan, iba yun sa pagbigay ng mga ayuda, no? Iba yun sa pagbigay ng mga soft pork, iba yung sinasabi mo na ikaw Basically, ay... sir, it's conflict of interest. For example, tupad. Tupad, dati nagwawalis. Depende rin talaga sa tao.
Ako, ang ginawa ko dyan sa tupad, pag kami, hihingi ako ng tupad, bibigay ko dun sa mga college students, ang trabaho nila, magtuturo ng mga bata na hindi marunong bumasa at sumulat. So, ang purpose, natuturuan ko na yung mga stunted na mga elementary students na hindi marunong bumasa at sumulat, na ibabalik ko sa eskwelahan, natutulungan ko pa yung mga college students na makapag-aral. Sir, anyway, balik ko lang sa yung Depende kanina talaga sa tao eh. Depende sa tao. Kaya Yes. dapat yung mga tao talaga, puboto kayo nung sa tingin nyo yung Pero, yeah. tama. Pero yun nga ang purpose sana ng system na hindi lang siya depende. Ano pag sinabi mong depende, delikado yun, ha? Yung bureaucracy natin, Delikado yun, ha? Pag sinabi mong depende, no? yung- Diyan nangyayari yung natin, Diyan nangyayari yung corruption tsaka patronage, yung depende. yung bureaucracy natin ay hindi kaya na makarating doon sa pinakamababa na mga mamamayan. Talaga, ito na yung kalakaran na umaasa sila doon sa mga binoto nila na sa Congressman, panahon laki ng ng kanilang bureaucracy pagtitipan. natin. All the way to the barangay. Yeah. Maano yung ginagastos natin? Ang laki-laki ng payroll natin. Palaki pa ng palaki. Paraming barangay, paraming probinsya, paraming ang problema Dumadami talaga, at dumadami ang yung problema upahan talaga natin. yung values. Hindi natin kaya. No, ang problema natin yung values ng mga basi barangay, sobrang corrupt, di ba? Alam mo naman O yan. kaya nga, Kaya nga, sabi ko nga, more than anything, ang problema natin, political system natin. Kaya sinasabi ko, bawasan natin ang taba ng mga political dynasties para mabawasan yung problema sa... kailangan natin magkaroon ng batas para sa campaign finance, saka third votism, para may ayos natin, mabawasan natin yung ganitong sistema. Sir, balik ko lang Kaya yun, in the 20th Congress, Sa bandang uli, yung magiging takbo ng maayos na gobyerno nasa mga leaders din. Nasa aming mga politiko na hinahalal ng mga mamamayan. Sir, Yung gobyerno na ito, yung gobyerno na ito, mahalaga rin kung sino yung mga halal leaders para kung ano yung estado. Ngayon, corrupt. Kasi, yung sistema. Sir, balik ko lang yung notification kanina ng BICAM report sa GAB. You have 312 congressmen all in all. Mga more or less ilan tingin nyo yung nandun sa plenado kanina? More or less? Siguro, less than, baka wala pang 80. Wala pang ang 80? konti-konti nung nasa picture Wala pang 80, sir. Tingin ko wala pang 80. Ang konti-konti nung nasa picture. So wala pang 1/4 ng kabuuan ng Kongreso. Pero alam ni Kong yan Ako yan Style bulok yan Style bulok. Style bulok yan, di ba Kong? Para hindi na papatay ang mic. para hindi na magpatawag ng quorum. Oh. So you're bakit saying pinatay basically mo that it was yung railroaded? They can do that one time. One time. Pero sa susunod, baka mahirapan na sila. Talaga ganyan, na kami sa minority, medyo naisang kami ng konti. Sige, okay lang. There will be, No online voting, no microphone. Ano ba ano klaseng butuhan yung plenary yan there will be other times na hindi na makakalusot yung ganyan. Dapat nire-respeto yung, sabi ko, yung rights of the minority. That's one of the biggest pieces of legislation every year. At paano kung ganyan ang gawin nila sa iba pang mga batas? At considering the controversy that went into the budget, for this year, dapat napaka-importante niyang botohan na yan Oo, pag ako dito, pinatay yung mic ko, talaga magwawala ako. Anyway, sabi ko nga, mapapaghandaan na namin yan sa mga susunod, yung mga ganyang estilo. Ako, Bring your own microphone sa susunod. Microphone. Sir, may nabibili Megaphone. portable na video kay machine. Megaphone na lang, Congressman. dadala na ako ng megaphone. Andito kami. I want to speak. But yun nga, sir, that's not the first time that happened. That has happened quite a number of Often. times already. Yes. Oo nga. Not only for the GAB, but as well for other controversial bills. Style bulok talaga. Hindi, kaya tinatanong ko kung valid Pero yung sa- action kapag ganon. Sa experience ko, ito na yung ikalimang kongreso. Sa akin, first time na ganito. First time.
And there is no recourse, sir. Ngayon kasi tapos na lahat yan. Wala na recourse, wala na habol yan. Wala na. Sa tingin ko, wala na. Pero I will question before the Supreme Court yung Constitutionality ng program funds. Okay. Once the President sign it, then meron na akong justiciable na reason to file a petition before the Supreme Court. Pag napirmahan na yung budget, di ba? Hanggat wala pa yun, you cannot take it to the court Yes, ma'am. Okay. Maraming salamat for joining us this afternoon. Caloocan Congressman and House Senior Deputy Minority Leader Egay Erice. Thank you, sir. Happy New Year, Kong! Thank you. Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year, Kong! And thank you for joining Storicon today. Ami Pamintuan mula sa Parañaque sa Philippine Star and Rol Llamas mula sa Planet Earth, ang ating resident political pundit. Join us again tomorrow at 4 p.m. for Storicon. I'm Ed Lingao. Kapatid, we are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.